Mag-divorce na tayo, Maricel. Pagod na akong magbasa ng isang pabigat na tulad mo. Ang mga salitang iyon ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng kusina. Sa labas, ang araw ay unti-unti nang nagtatago sa likod ng mga bundok ng Quezon, nag-iiwan ng kulay ube at kahel na kalangitan. Ngunit sa loob ng maliit na tahanan ni Maricel, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Hawak ni Maricel ang isang sandok, maingat na tinitimplahan ang paboritong adobo ni Ramon. Ito ang kanilang ika-25 anibersaryo, ang kanilang silver anniversary. Kahit malayo ang asawa, kahit tanging sa harap lamang ng screen ng cellphone sila magkakaharap, naghanda siya. Nagsuot siya ng bulaklaking bestido na luma na, ngunit maayos pa rin ang pagkakaplansa. Inayos niya ang kanyang buhok, pilit na itinatago ang ilang hibla ng pilak na simbolo ng mga taon ng paghihintay at pagtitiis. Dahan-dahang ibinaba ni Maricel ang sandok sa ibabaw ng hapag. Hindi niya naramdaman ang init ng kalan na humahalik sa kanyang braso. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na tibok ng sarili niyang puso, na tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Sa screen ng kanyang cellphone na nakasandal sa isang basong tubig, nakita niya ang mukha ni Ramon. Hindi ito ang mukha ng lalaking hinalikan niya sa bago ito lumipad patungong Estados Unidos 10 taon nang nakalilipas. Ang mukhang nasa harap niya ngayon ay malamig, matigas, at puno ng pandidiris. Ramon, anong sinasabi mo? Anibersaryo natin na yon, di ba? Nagluto ako ng paborito mo. Ang boses ni Maricel ay halos isang bulong. Nanginginig at tila mawawala ng hininga. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ramon. Anniversary? Maricel, wake up! You're just a simple housewife in a province. I'm an executive here now. Nakakahiya ka kapag nalaman ng mga business partners ko na may asawa akong mukhang katulong. Sandra is right. Kailangan nakitang alisin sa buhay ko para hindi na ako mahila pababa. Kasabay ng mga salitang iyon, isang babaeng may mapupulang labi at suot na mamahaling perlas ang sumulpot sa likuran ni Ramon. Ipinulupot nito ang mga braso sa leeg ng asawa ni Maricel. Ang mga daliring may mahahabang kuko ay tila nanunuya sa bawat sakripisyo ni Maricel sa loob ng 25 taon. Ang basong tubig na kinasasandalan ng cellphone ay dahan-dahang naugod dahil sa panginginig ng mesa. Hindi na namalayan ni Maricel na ang kanyang mga kamay ay mahigpit ng nakakapit sa gilid ng lababo, hanggang sa ang kanyang mga kuko ay tila bumaon na sa kahoy. May isang malapot na pait na namuo sa kanyang lalamunan, isang bara na ayaw magpadaan ng kahit anong salita. Ang amoy ng masarap na adobo na kanina lamang ay simbolo ng kanyang pag-ibig. Nayon ay tila amoy ng isang nabubulok na pangarap. Tila naging malabo ang paligid. Ang liwanag ng bumbilya sa kisame ay naging isang malamlam na anino. Nararamdaman ni Maricel ang bawat butil ng pawis sa kanyang na unti-unting nagiging malamig. Tila mga luha ng langit na nakikiramay sa kanyang pagpanaw. Hindi ng kanyang katawan, kundi ng kanyang kaluluwa. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang karayom na dahan-dahang itinutusok sa kanyang dibdib, paulit-ulit, hanggang sa wala na siyang maramdaman, kundi ang ganap na pagkamanhid. Magpapadala ako ng mga papeles dyan. Just sign it, Maricel. Huwag ka nang gumawa ng eksena at huwag mo nang gamitin si nanay para kaawaan kita. I'm done with you. Naputol ang tawag. Ang screen ng cellphone ay naging itim, tulad ng kadilimang biglang bumalot sa buhay ni Maricel. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng kusina, mag-isa, habang ang usok mula sa niluluto ay dahan-dahang lumalamon sa kanyang figura. Ito ba ang halaga ng 25 taon? Ang itapon na parang isang maruming basahan matapos pakinabangan at paglingkuran? Sa kailaliman ng kanyang pagkatao, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Hanggang kailan kailangang maging martyr ang isang pusong? Wala namang ibang ginawa,
kundi ang magmahal ng tapat. Isang malakas na hangin ang umihip mula sa bintana, dahilan upang ang kurtinang luma ay sumayaw ng marahas. Tila isang babala ng paparating na unos na hindi lamang wawasak, kundi magbabago sa lahat. Hindi ka nag-iisa, Maricel. Habang may hininga ako, hindi kita pababayaan. Ang boses ni Lola Remedios ay mahina, ngunit puno ng awtoridad, tila isang angkla sa gitna ng nagnangalit na dagat. Dahan-dahan siyang pumasok sa kusina, ang kanyang tungkod ay lumilika ng mabibigat na hakbang sa sahig na kahoy. Nakita niya ang usok na nagmumula sa kawali. Ang adobong dapat sana ay pagsasaluhan sa isang masayang gabi, na yon ay naging uling na, kasing pait ng mga salitang iniwan ni Ramon. Mabilis na kumilos ang matanda sa kabila ng kanyang edad. Pinatay niya ang kalan, at ang biglang pagtigil ng tunog ng apoy ay nagdala ng isang masakit na katahimikan. Hinarap niya ang kanyang menugang na nakatayo pa rin sa gitna ng silid, tila isang estatwang walang buhay. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Nang mag-angat ng tingin si Maricel, doon na bumuhos ang lahat. Ang mga luhang kanina pa, pilit na ikinukulong, ay dumaloy na tila isang baha na sumira sa lahat ng harang. Napaluhod siya sa harap ng kanyang biyenan. Isinubsob ang mukha sa mga palad ng matanda na magaspang dahil sa trabaho, ngunit puno ng init ng pagmamahal. Bakit po, Nay? Saan po ako nagkulang? 25 taon ko siyang hinintay. 25 taon ko kayong inalagaan habang wala siya. Bakit ganoon kadaling sabihin na pabigat ako? Ang bawat salita ni Maricel ay punong-puno ng hikbi. Bawat hinga ay tila isang pakikipaglaban sa matinding hapdi sa kanyang dibdib. Hindi sumagot si Lola Remedios sa pamamagitan ng mga salita. Sa halip, hinila niya ang isang upuan at pinaupo si Maricel. Kumuha siya ng isang malinis na basahan at dahan-dahang pinunasan ang sugat sa daliri ni Maricel na nakuha nito mula sa nabasag na pinggan kanina. Ang bawat haplos ng matanda ay may dalang pakiusap na tumahan. Isang tahimik na pangakong hindi siya bibitaw. Ang lalaking iyon, hindi ko na siya kinikilalang anak, mariing sabi ni Lola Remedios. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hinaluan ng lungkot. Inisip niya na dahil nasa malayo siya na ang may-ari ng buhay natin. Inisip niya na dahil siya ang nagpapadala ng pera, may karapatan na siyang tapakan ang pagkatao mo. Pero nagkakamali siya, Maricel. Nagkakamali ang aking anak. Tumayo ang matanda at dahan-dahang naglakad patungo sa kanilang silid. Pagbalik niya, hawak na niya ang isang maliit na kahon na gawa sa lumang bakal. Kinakalawang na ang mga gilid nito, ngunit nananatiling matatag ang kandado. Inilapag niya ito sa harap ni Maricel. Ang lupang kinatatayuan ng bahay na ito at ang bukid sa likuran, hindi yon sa kanya. Bulong ni Lola Remedios habang kinukuha ang isang maliit na susi sa kanyang kwintas. 5 taon na ang nakalilipas. Nang mabalitaan ko ang kanyang mga kalokohan sa Amerika mula sa isang malayong kamag-anak, gumawa ako ng paraan. Hindi ko sinabi sa iyo dahil ayaw kitang saktan noon. Pero ngayon ay kailangan mo nang malaman. Binuksan ni Lola Remedios ang kahon. Sa loob nito ay may mga lumang dokumento na may mga selyo ng gobyerno. Inilapit niya ang isang papel kay Maricel. Ang pangalang nakasulat doon ay malinaw at hindi maikakaila. Napasinghap si Maricel. Ang kanyang pangalan ang nakasulat doon bilang may-ari, katabi ang pangalan ni Lola Remedios. Walang anino ni Ramon sa dokumentong yon. Akala niya ay hawak niya tayo sa leeg dahil sa kanyang dolyar. Ang boses ng matanda ay muling naging matatag. Hayaan natin siyang magpakasasa sa kanyang kasinungalingan sa Amerika. Ngunit dito, sa lupang ito, wala siyang kapangyarihan. Maricel, anak, oras na para punasan mo ang iyong mga luha. Hindi tayo biktima rito. Tayo ang may-ari ng tahanang ito. Tumingin si Maricel sa dokumento. Pagkatapos ay sa kanyang binyan. Sa unang pagkakataon, matapos ang malupit na tawag ni Ramon, may isang metsa ng pag-asa ang nagmingas sa kanyang puso.
Ngunit kasabay nito, isang tanong ang bumagabag sa kanya. Paano tatanggapin ni Ramon na ang lupang inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay hindi na sa kanya? At hanggang saan ang kayang gawin ng isang anak na nilamon na ng kasakiman kapag nalaman niyang itinakwil siya ng sariling ina? Ang gabi ay malalim na, ngunit sa loob ng maliit na kusinang iyon, isang bagong plano ang nagsisimulang mabuo sa ilalim ng malamlam na liwanag ng bumbilya. Isang plano na hindi gawa sa galit, kundi sa matinding pagnanais na mabuhay at lumaban. Ang bawat lamat sa pader ng lumang bahay na ito ay may kwento ng aking pagtitiis. Bawat patak ng ulan na sinalo ng balde sa kusina ay saksi sa aking mga panalangin. Hawak pa rin ni Maricel ang mga papeles na ibinigay ni Lola Remedios. Ngunit ang kanyang diwa ay tila tinatangay ng hanging amihan pabalik sa nakaraan. Tinitigan niya ang kanyang mga palad. Mga palad na dati ay malambot at puno ng pangarap. Ngunit na yon ay magaspang, may mga kalyo, at nanging itim ang mga kuko dahil sa pagtatanim ng mga gulay na itinitinda niya sa palengke upang madagdagan ang ipinapadala ni Ramon. Tila bumabalik ang kanyang gunita noong araw na umalis si Ramon. Tandang-tanda pa niya ang amoy ng lumang maleta, ang pangako ng asawa, habang nakatingin sa kanyang mga mata sa gitna ng siksikan sa airport. Sandali lang ako doon, Maricel. Pag-iipunan ko ang pangarap natin. Gagawin nating palasyo ang bahay na ito. Naniniwala siya. Naniwala siya dahil ang pag-ibig niya ay isang bulag na debosyon. Sa loob ng 25 taon, naging anino si Maricel sa sarili niyang buhay. Habang si Ramon ay nagpapakasasa sa lamig ng aircon sa Amerika, si Maricel ay nakikipagbuno sa init ng kalan tuwing madaling araw para magluto ng kakanin. Siya ang naging kamay at paa ni Lola Remedios nang magkasakit ito ng malubha. Siya ang nag-ayos ng mga tumutulong bubong. Siya ang humarap sa mga singilin sa kuryente. At siya ang nagpuno sa bawat pagkukulang ni Ramon bilang asawa at anak. Ang bawat dolyar na dumarating ay may kalakip na sermon mula kay Ramon. Kung paano siya dapat magtipid, kung paano siya dapat magpasalamat dahil binubuhay siya nito. Hindi alam ni Ramon na ang bawat sentimong ipinapadala niya ay tila binabayaran ni Maricel ng sarili niyang kaligayahan at kabataan. Nabalik lamang ang diwa ni Maricel nang marinig niya ang paghinto ng isang motorsiklo sa labas ng kanilang bakod. Hindi ito ang karaniwang tunog ng sasakyan ng kanilang mga kapitbahay. Nakita niya ang isang lalaking nakauniporme ng kartero, may hawak na isang puting sobre na may mga selyo mula sa ibang bansa. Dahan-dahang tumayo si Maricel. May kakaibang kaba na humahaplos sa kanyang dibdib. Isang malamig na pakiramdam na tila may paparating na mas malakas na bagyo. Inabot niya ang sobre. Hindi ito ang karaniwang sulat na may lamang pera o maikling pagbate. Ang papel sa loob ay mabigat, formal, at may tatak ng isang law office sa California. Binuksan niya ito nang may nanginginig na kamay habang si Lola Remedios ay nakamasid mula sa pintuan. Ang mga salita sa loob ay nasa wikang Ingles, ngunit ang mensahe ay malinaw na tila isang sampal sa kanyang mukha. Hindi ito sulat ng paghingi ng tawad. Ito ay isang demand letter. Isang kautusan mula sa abogado ni Ramon na naguutos kay Maricel na lisanin ang bahay at lupa sa loob ng 30 araw. Ayon sa sulat, nais ng ibenta ni Ramon ang ari-arian upang bayaran ang kanyang mga obligasyon sa Amerika. Tinatawag si Maricel na isang occupant lamang, isang taong nakikitira sa bahay na pinaghirapan daw ni Ramon. Nabitawan ni Maricel ang papel. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 25 taon ay tila naging abo sa isang iglap. Hindi lamang siya iniwan ni Ramon. Nais din siyang burahin ito sa kasaysayan ng lupang tinubuan niya ng pawis at luha. Tumingin siya kay Lola Remedios. Ang mga mata niya ay puno ng put na hindi niya akalain kaya niyang maramdaman. Ang bawat utang na loob na ipinamukha sa kanya ni Ramon sa loob ng maraming taon ay tila naging isang malaking kasinungalingan. Nais niyang kunin ang lahat, Nay, bulong ni Maricel.
Ang boses ay hindi na nanginginig, kundi naging matigas na tila bakal. Nais niyang itapon tayo sa kalsada para sa mga utang niya sa Amerika. Lumapit si Lola Remedios at dinampot ang papel. Pinunik niya ito sa harap ni Maricel. Ang bawat punit ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Hayaan mo siyang sumigaw sa kabilang panig ng mundo, Maricel. Ang hindi niya alam, ang batas ng tao ay maaaring mabili, pero ang batas ng lupa at ng isang ina ay hindi kailanman matatalo. Ngunit sa kabila ng tapang ni Lola Remedios, alam ni Maricel na hindi titigil si Ramon. May mga lihim pa ang kanyang asawa na hindi pa nabubunyag, at ang puting sobreng iyon ay simula pa lamang ng isang madugong labanan para sa kanilang dangal. Sino ang susunod na kakatok sa kanilang pintuan? At hanggang saan ang kayang gawin ni Ramon para makuha ang lupang akala niya ay sa kanya pa rin? Ibigay mo na ang titulo, Maricel. Huwag kang swapang. Para naman ito sa ikagaganda ng buhay nating lahat. Hindi mo ba naiintindihan? Ang boses ni Ramon sa kabilang linya ay punong-puno ng pagkairita. Tila, ang bawat salita ay isang latigo na humahagupit sa pandinig ni Maricel. Wala man lang bakas ng pangungulila, wala man lang pagtatanong kung kumusta na ang kanyang ina. Ang tanging naroon ay ang gahaman na pagnanais na makuha ang huling piraso ng kayamanang naiwan sa kanila. Habang nakikinig sa mga sumbat ng asawa, si Maricel ay nakaluhod sa sahig ng silid ni Lola Remedios. Dahan-dahan niyang minamasahe ang namamagang mga binti ng matanda gamit ang isang mainit na langis. Ang amoy ng linyemento ay humahalo sa amoy ng lumang kahoy ng silid, isang pamilyar na amoy ng paglilingkod at sakripisyo. Tinitiis ni Maricel ang sakit ng sarili niyang likod, ang pagod ng buong araw sa bukid, para lamang mabigyan ng kahit kaunting ginhawa ang biyenan na itinuring na niyang tunay na ina. Isipin mo, Maricel, kapag naibenta natin yan, makakabili ako ng mas malaking property dito sa Florida. Magiging mansion ang titirhan natin ni Sandra. At huwag kang mag-alala, hindi naman kita pababayaan. Magpapadala ako ng pera para pambili mo ng maliit na apartment sa bayan. Mas komportable doon para kay nanay, dagdag pa ni Ramon. Ang boses ay naging malambing sa isang nakakasulasok na paraan. Isang pagtatangkang makuha ang loob ng asawang akala niya ay kaya pa rin niyang paikutin. Ang kamay ni Maricel na may hawak na bote ng langis ay biglang humigpit. Naramdaman niya ang init ng likido na tumulo sa kanyang palad, ngunit hindi nga ito pinansin. Isang malapot na pait ang namuo sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na tila tinatraidor ang bawat segundong inilaan niya sa pamilyang ito. Ang bawat haplos niya sa paa ni Lola Remedios ay tila nagiging mabigat. Tila bawat salita ni Ramon ay nagdaragdag ng timbang sa krus na kanyang pinapasan. Hindi siya sumagot agad. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa isang malinis na tuwalya. Ang kanyang mga kilos ay mabagal at puno ng panginginig na tinitiyak niyang hindi maririnig ni Ramon. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, tila may mga tinik na nakaharang sa bawat hininga. Ang paningin niya ay natuon sa isang lumang litrato sa ibabaw ng tokador, litrato ng kanilang kasal, kung saan ang mga mata ni Ramon ay puno pa ng pangako. Mga pangako ngayon ay dinuduraan na lamang nito. Gusto mo ba talagang ibenta ang lupang ito, Ramon? Sa wakas ay tanong ni Maricel. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, tuyo at walang emosyon. Alam mo namang dito na inilibing ang pusod mo. Dito ka lumaki. Dito nag-ugat ang lahat. Ano ba, Maricel? Napaka-sentimental mo. Wala nang halaga ang ugat-ugat na yan kung wala tayong pera. Sandra says, business is business. Pumayag ka na? Pirmahan mo na yung special power of attorney na ipinadala ko. Huwag mo nang hintayin na mawalan pa ako ng pasensya sa'yo. Nabalik ang diwa ni Maricel nang maramdaman niya ang mahinang pagpisil ni Lola Remedios sa kanyang balikat. Ang matanda, kahit mahina, ay nakikinig din sa usapan. May isang lihim na sulyap na nagpalitan sa pagitan ng dalawang babae,
Isang sulyap na nagkukumpirma sa kanilang mapanganib na kasunduan. Sige Ramon, bulong ni Maricel. Ang kanyang puso ay tila nadudurog sa bawat letra ng kanyang pagsisinungaling. Paghahandaan ko ang mga papeles. Pero kailangan nating gawin ito sa paraang walang magiging problema sa munisipyo. Bigyan mo ako ng ilang araw. Good! Yan ang asawa ko. Alam ko namang hindi mo ako matatanggihan. I'll call you again. Huwag kang gagawa ng kahit anong kalokohan, Maricel. Tandaan mo, sa akin pa rin nakapangalan ang lahat. Naputol ang tawag. Ibinalik ni Maricel ang cellphone sa ibabaw ng mesa na tila ito ay isang mainit na uling na nakakapaso. Ang kanyang buong katawan ay nanghihina. Tila bawat buto sa kanyang katawan ay naging marupok. Tumingin siya sa kanyang biyenan at sa gitna ng kadiliman ng silid, nakita niya ang luhang dahan-dahang gumugulong sa kulubot na pisngi ng matanda. Hanggang kailan kailangang magsuot ng maskara ang isang pusong sugatan? Ang kasunduang ito ay isang patibong, isang laro ng apoy kung saan ang bawat hakbang ay maaaring mauwi sa abo. Ngunit sa likod ng takot, may isang matinding katanungan na nananatili. Sino ang mas mabilis na masusunog? Ang lalaking nagbenta ng kanyang kaluluwa para sa dolyar? O ang babaeng natutong lumaban sa gitna ng sarili niyang impyerno? May mga lihim na hindi ibinabaon sa lupa, kundi itinatago sa pinakamalalim na sulok ng puso upang maging sandata sa oras ng panganib. Sa loob ng madilim na silid ni Lola Remedios, ang tanging tanglaw ay ang malamlam na liwanag ng isang lumang lampara na nakapatong sa tokador. Ang bawat anino sa dingding ay tila mga saksi sa isang katotohanang matagal nang itinatago ng matanda. Hawak pa rin ni Maricel ang mga papeles. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang selyo ng gobyerno na nakatatak sa dokumento. Tila hindi pa rin siya makapaniwala na ang lupang kinatatayuan nila, ang lupang nais ibenta ni Ramon para sa kanyang mga utang at sa kanyang bagong babae, ay matagal na palang ligtas. Nay, kailan niyo pa po ito ginawa? Halos pabulong na tanong ni Maricel. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at isang uri ng pasasalamat na hindi kayang tumbasa ng anumang salita. Dahan-dahang umupo si Lola Remedios sa gilid ng kanyang kama. Ang bawat paggalaw niya ay may kalakip na tunog ng mga lumang buto. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas, kasing talas ng isip na nadplano ng lahat ng ito. 5 taon na ang nakalilipas, Maricel. Noong panahong nagsimula ng magbago ang mga sulat ni Ramon. Noong ang kanyang mga padala ay naging madalang at ang kanyang mga salita ay naging matabang. Bumuntong hininga ang matanda. Isang hiningang puno ng bigat ng nakaraan. Ina niya ako, Maricel. Alam ko kung kailan nagsisinungaling ang aking anak. Alam ko kung kailan nalalason ang kanyang puso ng maling ambisyon. Hindi ko hinayaang maging biktima ka ng kanyang pagtataksil. Alam ko kung paano ka nagpakapagod sa bukid, kung paano mo ako binuhat nang hindi ko nakaya ang aking sarili. Karapatan mo ang lupang ito, hindi dahil asawa ka niya, kundi dahil ikaw ang tunay na nag-alaga sa tahanang ito. Naramdaman ni Maricel ang isang mainit na bugso ng emosyon na humahaplos sa kanyang dibdib. Sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang mag-isa siya sa pakikipaglaban sa hirap ng buhay habang wala ang asawa. Ngunit ngayon, nalaman niyang may isang taong tahimik na nagbabantay sa kanya. Isang taong handang itakwil ang sariling dugo para sa hustisya. Pero ang sabi ni Ramon kanina, akala niya ay sa kanya pa rin ang lahat. Wika ni Maricel. Ang kanyang isip ay nagsisimula ng bumuo ng mga senaryo. Hinihintay niya ang pirma ko, Nay. Hinihintay niya ang pagkakataong ibenta tayo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lola Remedios. Isang ngiting tila nagsasabing, ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang. Hayaan natin siyang maniwala sa kanyang sariling kasinungalingan, anak. Yan ang magiging patibong niya. Hayaan mong isipin niya na hawak pa rin niya ang alas, hanggang sa dumating ang araw
na wala na siyang babalikan dito. Hinawakan ni Lola Remedios ang kamay ni Maricel. Ang kanyang pagkahahawak ay mahigpit at puno ng determinasyon. Ngunit kailangan mong maging matatag. Magpapadala siya ng mga tao rito. Gagamit siya ng pananakot. At ang masakit, gagamitin niya ang lahat ng matatamis na salitang alam niyang magpapalambot sa puso mo. Kaya mo ba, Maricel? Kaya mo bang harapin ang lalaking minahal mo ng 25 taon bilang isang kalaban? Tumingin si Maricel sa bintana, kung saan ang dilim ng gabi ay tila mas lalong kumakapal. Ang bawat patak ng hamog sa dahon ng saging sa labas ay tila mga luhang hindi na niya muling itatapon para kay Ramon. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-aalinlangan, ay unti-unting naging kasing tigas ng lupang kanyang sinasaka. Kaya ko po, Nay, ang sagot ni Maricel, ay maikli, ngunit sapat na upang basagin ang katahimikan ng silid. Para sa inyo, at para sa sarili ko. Hindi na ako ang Maricel na pwedeng tapak-tapakan. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, hindi nila napansin ang isang aninong gumagalaw sa labas ng kanilang bakod. Isang banyagang presensya na tila naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumalakay. Sino ang nagmamasid sa kanila sa gitna ng kadiliman? At ano ang gagawin ni Ramon kapag nalaman niyang ang kanyang sariling ina ang siyang bumunot sa mga ugat na inaasahan niyang magliligtas sa kanya mula sa pagkakalubog sa utang? Huwag mong hintayin na ako mismo ang kumuha ng sa akin, Maricel. Baka magsisi ka kapag wala ka ng mauwiyang bahay. Ang tinig ni Ramon sa kabilang linya ay tila isang malupit na hagupit ng amihan na pilit na binabasag ang katahimikan ng umagang iyon. Ngunit sa halip na manginig, dahan-dahang ibinaba ni Maricel ang kanyang hawak na dulos. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang maliit na taniman. Ang kanyang mga paa ay nakabaon sa malambot at basang lupa. Ang lupang ayon kay Ramon ay wala siyang karapatan. Ang bawat butil ng pawis na dumadaloy mula sa kanyang noo ay tila mga saksi sa bawat oras na ginugol niya rito. Habang si Ramon ay nagpapakasasa sa karangyaan ng Florida, si Maricel ay nakikipagbuno sa damo at init ng araw upang buhayin ang trangka ng kanilang kinabukasan. Ang amoy ng basang lupa at ang halimuyak ng mga namumukadkad na sili at kalamansi ay tila isang gamot na dahan-dahang naghihilom sa kanyang sugatang pagkatao. Narito na ang mga tao ko, Maricel. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng babala. Dagdag pa ni Ramon bago tuluyang pinutol ang tawag. Nabalik lamang ang diwa ni Maricel nang marinig niya ang kalansing ng isang pitsal ng tubig na inilapag sa kawayang upuan. Si Mang Jose yon, ang kanilang kapitbahay na laging naroon upang tumulong nang walang hinihinging kapalit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Tila nababasa ang bawat pagyong naglalayag sa isipan ni Maricel. Uminom ka muna, Maricel. Huwag mo hayaang kainan ng galit ang iyong lakas. Malumanay na wika ni Mang Jose. Ang kanyang tinig ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa kanyang pagod na kalooban. Dahan-dahang inyabot ni Mang Jose ang baso. Sa sandaling magkadampi ang kanilang mga daliri, naramdaman ni Maricel ang isang uri ng respeto at paggalingan na matagal nang ipinagkait sa kanya ng sariling asawa. Walang mali siya, walang hiling, kundi ang purong kagustuhang makitang muling tumayo ang isang babaeng matagal nang nakaluhod sa dusa. Isang sandali, kung saan naramdaman ni Maricel na hindi siya kailangang maging martir para lamang mahalin, na ang kanyang pagod ay may halaga at ang kanyang mga pangarap ay may puwang pa sa mundong ito. Salamat, Mang Jose. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala kayo rito para tulungan ako sa mga mabibigat na gawain. Bulong ni Maricel. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlalabo dahil sa nagbabadyang luha ng pasasalamat. Ngunit ang katahimikan ng bukid ay biglang nabasag nang makita ni Maricel ang isang itim na sasakyang huminto sa tapat ng kanilang bakod. Lumabas doon ang dalawang lalaking nakabarong, may hawak na mga dokumentong tila mga hatol ng kamatayan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumangon. Tila isang halimaw na matagal na niyang pilit na pinatutulog. Alam ni Maricel na ang mga taong iyon ay hindi basta-basta mga bisita.
Sila ang mga galamay ni Ramon, ang mga instrumentong gagamitin nito upang tupiin ang kanyang paninindigan. Ang kanyang kaisipan ay muling naglakbay sa banta ng asawa, ang banta ng pagkawala ng tanging tahanang kinalakihan niya. Dahan-dahang lumakad si Maricel patungo sa pintuan. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang pakikipaglaban sa gravity. Sa kanyang likuran, nananatiling nakatayo si Mang Jose. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nakahandang sumalo sa kanya. Sino ang mga lalaking ito na ipinadala ni Ramon? At sapat na ba ang tapang na nabuo ni Maricel sa piling ng lupa at ni Lola Remedios upang harapin ang legal na giyera na pilit na isinusungalangal sa kanya ng asawang nasa kabilang panig ng mundo? Honey, stop thinking about that province girl. She's just a pebble in your expensive shoes. Itapon mo na ang mga basura ng nakaraan mo para makapagsimula na tayo rito. Ang boses ni Sandra ay kasing tamis ng pulot, ngunit kasing talim ng isang labaha. Sa loob ng kanilang penthouse sa Florida, kung saan ang malamig na hangin mula sa aircon ay humahalik sa mga mamahaling muebles, nakaupo si Sandra sa harap ng isang malaking salamin. Maingat niyang pinapahira ng pulang-pulang lipstick ang kanyang mga labi. Isang kulay na tila sumisimbolo sa dugong handa niyang sipsipin mula sa mga bulsa ni Ramon. Sa likod niya, nakatayo si Ramon, hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, tila nakikita ang muka ni Maricel sa gitna ng usok ng kanyang sigarilyo. Ngunit sa tuwing magtatagpo ang kanilang paningin sa salamin, mabilis na nagbabago ang anyo ni Sandra. Ang kanyang matatalas na mata ay nagiging mapungay. Ang kanyang mapagmataas na ngiti ay nagiging isang mapagkumbabang anyo ng pagsuyo. I know, Sandra. Ginagawa ko naman ang lahat, diba? Ipinadala ko na ang mga tao ko para takutin siya. Konti na lang, bibigay din niyang si Maricel, sagot ni Ramon. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan na pilit niyang itinatago. Nabalik ang diwa ni Ramon nang lumapit si Sandra at ipinulupot ang mga braso sa kanyang leeg. Ang bango ng kanyang pabango ay tila isang lason na dahan-dahang nagpapalimot kay Ramon sa kanyang pinagmulan. Ngunit sa sandaling pumikit si Ramon upang damhin ang halik ni Sandra, mabilis na kinuha ng babae ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na kumilos. Tinitingnan ang bank account ni Ramon. Isang lihim na pagnisi ang gumuhit sa kanyang mukha nang makita ang laki ng utang na kailangang bayaran sa darating na linggo. Ang lupang ari-arian sa Pilipinas ang kanyang huling baraha upang hindi siya mabaon sa utang na siya rin naman ang gumawa. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, nakatayo si Maricel sa harap ng kanyang pintuan, hinarap ang dalawang lalaking ipinadala ni Ramon. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagngangalit sa kaba, ngunit ang kanyang muka ay nananatiling matatag na tila isang pader ng kawayan sa gitna ng bagyo. Narito kami para sa titulo, Mrs. Huwag na nating palakihin ang gulo. Ayon kay Sir Ramon, wala kayong karapatang pigilan ang bentahan, wika ng isang lalaki. Ang boses ay malamig at walang pakiramdam. Dahan-dahang hinawakan ni Maricel ang kanyang bulsa, kung saan naroon ang susi ng kahon ni Lola Remedios. Naramdaman niya ang lamig ng bakal sa kanyang balat, isang paalala na hindi siya ang dapat manginig. Ay ang sandaling tinitigan niya ang mga lalaking ito sa mata nang hindi kumukurap. Isang pagpapakita ng lakas na hindi niya akalaing taglay niya. Sabihin niyo sa asawa ko, ang lupang ito ay may sariling kaluluwa. At ang kaluluwang yon ay hindi kailanman magiging sa inyo. Ang boses ni Maricel ay mahina, ngunit may bigat na tila isang hatol. Ngunit bago pa makasagot ang mga lalaki, isang malakas na tunog ng pagbusina ang narinig mula sa kalsada. Isang puting sasakyan ang huminto, at lumabas doon ang isang abogadong kilala sa kanilang bayan. May dalang balitang hindi inaasahan ni Maricel. Balitang magpapabago sa ihip ng hangin. Sino ang abogadong ito at bakit siya narito sa gitna ng tensyon? At ano ang tunay na balak ni Sandra na hindi alam ni Ramon, isang lihim na maaring magpabagsak sa kanila bago pa man nila makuha ang lupa?
Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mitsa na dahan-dahang nauubos, nagbabadyang sumabog sa isang katotohanang walang sinuman ang nakahandang tanggapin. Hindi na ako ang babaeng iniwan mo sa gilid ng kalsada, Ramon. Ang babaeng yon ay matagal na ring namatay, kasabay ng mga pangako mong napako. Tinitigan ni Maricel ang kanyang refleksyon sa lumang salamin ng kanyang silid. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na isang matangos na pagod at malalim na itim sa ilalim ng mga mata ang kanyang nakikita. Inayos niya ang collar ng kanyang malinis na blusa, isang simpleng kasuotan, ngunit punong-puno ng dangal. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakapusod dahil sa pagmamadali sa gawaing bahay, ngayon ay maayos na nahalugay. Sumasabay sa bawat kumpas ng kanyang bagong pagkatao. Ito ang simula ng kanyang pagbangon. Sa labas ng kanyang bintana, ang dating tiwangwang na lupain ay unti-unti na nagiging isang paraiso. Ang Maricel Sanctuary ay hindi lamang isang pangalan sa signboard. Ito ay naging simbolo ng kanyang kalayaan. Ang mga sili, kalamansi, at mga organikong gulay ay malulusob na sumasayaw sa ihip ng hangin. May mga maliliit na kubo na ring itinayo para sa mga taga-Maynila na nagnanais makaranas ng katahimikan ng probinsya. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tawag ni Mang Jose mula sa labas. Maricel, narito na ang mga unang bisita para sa weekend. Mukhang magiging abala tayo. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Maricel. Isang tunay na ngiti na hindi pilit. Habang inaayos niya ang mga basket ng bagong pitas na prutas para sa mga bisita, lumapit sa kanya ang isang matandang babaeng turista. Hinawakan nito ang kanyang kamay at bumulong. Salamat sa lugar na ito, iha. Pakiramdam ko ay naghilom ang pagod ko sa lungsod. Doon naramdaman ni Maricel na ang kanyang paghihirap ay may mas malalim na layunin. Hindi lang niya inililigtas ang lupa, inililigtas niya rin ang kanyang kaluluwa. Sa tulong ni Attorney Santos, ang abogadong dumating noong nakaraang linggo, naging formal ang lahat. Ang mga lalaking ipinadala ni Ramon ay umalis na may bahag sa buntot matapos ipakita ang kopya ng titulo na nasa pangalan na ni Maricel. Ngunit alam niyang hindi doon nagtatapos ang lahat. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, sa gitna ng isang maingay at magarbong party sa isang hotel sa Miami, nakatayo si Ramon sa gitna ng mga negosyante. Hawak niya ang isang baso ng champagne, ang kanyang dibdib ay nakabusangot sa pagmamayabang. Cheers to our Florida multi-million-dollar project! Sa susunod na buwan, tayo na ang hari ng real estate dito, sigaw ni Ramon, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng paligid. Sa kanyang tabi, nakangiti si Sandra. Suot ang isang pulang gown na tila isang apoy na handang tumupok sa lahat. Ngunit sa likod ng mga tawa ni Ramon, may isang anino ng takot. Hindi niya alam na ang proyektong kanyang ipinagmamalaki ay isang malaking bula. Isang Ponzi scheme na dahan-dahan ng pumuputok. Ang bawat dolyar na kanyang inilagay, ang bawat sentimong ninakaw niya mula sa kanyang ina at asawa, ay nakasalalay sa isang kasinungalingan. Naramdaman ni Ramon ang pag-vibrate na kanyang cellphone sa loob ng bulsa. Isang mensahe mula sa kanyang bank manager ang bumungad sa kanya. Urgent. Your accounts are being frozen for investigation. Nabitawan ni Ramon ang kanyang baso. Ang tunay na tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang hudyat ng kanyang pagbagsak. Ngunit sa halip na humingi ng tulong, mas lalong naging mapanganib ang kanyang tingin. Kailangan ko ang perang yon. Kailangan kong makuha ang lupa sa Pilipinas, anuman ang mangyari. Bulong ni Ramon sa kanyang sarili, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang taong nalulunod na sa sarili niyang mga pagkakamali? At paano haharapin ni Maricel ang susunod na hagupit ni Ramon na yung ang asawa niya ay wala nang mawawala pa, kundi ang kanyang huling piraso ng dangal. Wala nang natira, Ramon. Nilimas na nila ang lahat, pati ang huling sentimong inaasahan natin. Ang boses ni Sandra ay hindi na kasing tamis ng pulot. Wala na ang malambing na pagtawag ng honey.
Ngayon, ang boses niya ay kasing lamig ng yelo sa Florida, puno ng pandidiri at panimisi. Sa gitna ng kanilang marangyang sala, kung saan ang mga bintana ay nagpapakita ng liwanag ng lungsod, tila isang malaking anino ng kamatayan ang bumalot kay Ramon. Nabitawan ni Ramon ang hawak niyang mga papeles. Ang bawat pahina na naglalaman ng mga pangako ng yaman at kapangyarihan ay dahan-dahang lumipad patungo sa sahig, tila mga tuyong dahon na wala ng buhay. Naramdaman niya ang isang matinding lamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang puso. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa katotohanang ang lahat ng kanyang ipinagmalaki ay isang malaking bula na biglang pumutok. Hindi maari. Sabi nila ay garantisado ang investment na ito. Sabi mo ay ito ang magdadala sa atin sa tuktok. Ang boses ni Ramon ay nanginginig, halos isang pagsusumamo. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Sandra, habang mabilis nitong isinasara ang kanyang mamahaling maleta. You were too greedy, Ramon. Masyado kang nabulag sa kislap ng dolyar, kaya hindi mo nakita na isa lang itong patibong. At ngayon, pati ang pangalan mo ay sabit na sa kaso ng estafa at money laundering. I'm leaving. Ayokong madamay sa paglubog mo. Habang pinapanood ni Ramon ang pag-alis ng babaeng kinalimutan niya ang lahat para sa kanya, naramdaman niya ang isang matinding pagguho sa kanyang loob. Ang bawat sakripisyo ni Maricel, ang bawat luhang pumatak sa pisingi ng kanyang ina, at ang 25 taon ng katapatan ay biglang naglaro sa kanyang isipan. Tila isang pelikula na nagpapakita kung gaano siya naging hangal. Ang katahimikan ng malaking penthouse ay tila isang sumbat na bumibingi sa kanya. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, si Maricel ay abala sa pag-aayos ng mga sariwang bulaklak sa bawat lamesa ng kanyang sanctuary. Ang bango ng sampagita at rosal ay humahalo sa sariwang hangin ng madaling araw. May isang kakaibang kapayapaan sa kanyang mga mata, isang liwanag na nagmumula sa pag-alam na ang bawat pawis niya ay nagbubunga na. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng isang mensahe sa kanyang cellphone. Wala ito sa isang pinsan niya sa Amerika na matagal na niyang hindi nakakausap. Maricel, balitang-balita rito na ang kumpanyang pinapasukan ni Ramon ay iniimbestigahan ng FBI. Maraming nawalang pera at mukhang isa si Ramon sa mga ituturong may sala. Mag-ingat kayo. Dahan-dahang ibinaba ni Maricel ang kanyang hawak na gunting. Hindi siya nakaramdam ng katuwaan. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang isang kurot ng lungkot para sa lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Ngunit ang lungkot na yon ay mabilis ding napalitan ng isang matatag na paninindigan. Alam niyang ang susunod na hakbang ni Ramon ay ang bumalik sa kanya, hindi dahil sa pagsisisi, kundi habil sa kawalan ng matatakbuhan. Ni Maricel na yon ay ang pagyakap niya kay Lola Remedios, habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay punong-puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Alam nila na ang bagyong namumuo sa kabilang panig ng mundo ay malapit ng tumama sa kanilang pampang. Sa kailaliman ng gabi sa Florida, si Ramon ay nakaupo sa sahig. Mag-isa, sa gitna ng isang madilim na silid na dati ay puno ng tawanan. Ang kanyang tanging natitirang baraha ay ang titulo ng lupa na akala niya ay nasa kanya pa. Ngunit habang tinititigan niya ang numero ng abogado ni Maricel, isang nakakatakot na katotohanan ang nagsisimulang gumapang sa kanyang isipan. Ano ang gagawin ni Ramon kapag nalaman niyang pati ang huling pinto na inaasahan niyang magbubukas para sa kanya ay matagal na niyang sinadyang isara at ipako? At hanggang saan ang kayang itaya ni Maricel upang protektahan ang paraisong itinayo niya mula sa abo ng pagtataksil? Maricel, kailangan mo akong tulungan. Ikaw lang ang may utang na loob sa akin dito. Ang boses ni Ramon sa kabilang linya ay hindi na ang mapagmataas na tinig ng isang matagumpay na negosyante sa Amerika. Ngayon, ito ay puno ng garalgal, desperasyon,
at isang uri ng pait na tila galing sa isang taong nalulunod. Ngunit sa likod ng pagmamakaawa, naroon pa rin ang pamilyar na tono ng pag-uutos, ang nakasanayang pagpilit na siya ang dapat sundin. Napatigil ang kamay ni Maricel sa pag-aayos ng kumot ni Lola Remedios. Katatapos lang niyang basahan ng kwento ang matanda, isang tahimik na sandali ng paggalinga sa gitna ng malamig na simoy ng gabi sa probinsya. Ang kaibahan ng sitwasyon ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa kanyang kamalayan. Habang ang asawa niya ay tumatawag mula sa madilim na sulok ng kanyang pagkatalo, si Maricel ay abala sa pagpuno ng pagkukulang na iniwan ng lalaking iyon sa loob ng maraming taon. Dahan-dahang tumayo si Maricel at lumayon ng kaunti sa kama ng biyenan. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, isang alaala ng takot na matagal na niyang pilit na ibinabaon. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng tuyang buhangin, mahirap lumunok, mahirap huminga. Ang bawat salita ni Ramon ay tila isang multong nagbabalik upang gapiin ang kapayapaang pilit niyang itinayo. Utang na loob, Ramon? Ang boses ni Maricel ay mahina, halos isang bulong na puno ng hindi mailarawang hapti. Pagkatapos ng 25 taon, yan pa rin ba ang tingin mo sa akin? Isang taong may utang sa'yo? Huwag ka nang maging madrama, Maricel. Alam mo ang sitwasyon ko rito. Iniwan ako ni Sandra, kinuha niya ang lahat. Ang kumpanya, ang mga ari-arian ko, nasa panganib ang lahat. Ipadala mo sa akin ang titulo ng lupa. Ibebenta natin yan ngayon din. Yan lang ang makakapagligtas sa akin mula sa kulungan. Sigaw ni Ramon. Ang kanyang tinig ay naging marahas. Tila isang hayop na nasusukol sa kanto. Naramdaman ni Maricel ang isang mainit na luha na gumulong sa kanyang pisingi. Hindi ito luha ng awa para kay Ramon, kundi luha para sa kanyang sarili. Para sa babaeng naniwala at naghintay sa wala. Ang bawat haplos niya sa lupang sinasaka, ang bawat kalyo sa kanyang kamay, at ang bawat gabing puyat sa pag-aalaga kay Lola Remedios ay tila idinuduraan ni Ramon sa isang sandali ng kanyang pangangailangan. Tumingin si Maricel sa bintana, kung saan ang anino ng mga puno ng niyog ay tila mga bantay sa dilim. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang ng mabilis na paghinga ni Ramon sa kabilang linya. Naramdaman ni Maricel ang bigat ng kanyang puso, tila isang malaking bato na dahan-dahang lumulubog sa kailaliman ng dagat. Hindi ko maibibigay ang hinihingi mo, Ramon. Ang sagot ni Maricel ay naging matigas na tila semento. Wala nang lupang sayo rito. Matagal mo na itong binitawan nang piliin mo ang ibang buhay. Anong sinasabi mo? Akin ang lupang yon. Pinaghirapan ko ang bawat sentimong pambayad doon. Maricel, huwag mo akong subukan. Babalik ako dyan at kukunin ko ang sa akin, kahit anong mangyari. Naputol ang tawag. Ang matinis na tunog ng pagkaputol ng linya ay tila isang hudyat ng nalalapit na giyera. Nanatiling nakatayo si Maricel sa dilim, ang cellphone ay mahigpit na nakakapit sa kanyang palad hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa isang matinding emosyon na hindi niya maipaliwanag. Isang halong galit, lungkot, at isang uri ng determinasyong hindi pa niya kailanman naramdaman. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang mahinang ubo ni Lola Remedios. Lumapit siya sa matanda at hinawakan ang kamay nito. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, nakita ni Maricel ang mga mata ng kanyang binan na nakadilat na pala. May isang uri ng pag-unawa at babala sa mga mata ng matanda. Sapat na ba ang mga dokumentong hawak ni Maricel upang pigilan ang isang lalaking wala ng matatakbuhan? At ano ang gagawin niya kapag ang anino ni Ramon ay hindi na lamang sa telpono naririnig, kundi aktwal ng kumatok sa pintuan ng paraisong matagal na niyang kinalimutan? Huwag mong hayaang makatapak ang anino niya sa pintuang ito, Maricel. Kahit sa huling hininga ko, ayaw ko siyang makita. Ang boses ni Lola Remedios ay halos isang pabulong na lamang, tuyo at payat na tila mga dahong nalalaglag sa gitna ng tagtuyot. Nakahiga siya sa kanyang lumang kama,
Ang katawan ay tila naging mas maliit sa ilalim ng makapal na kumot. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang mahinang tunog ng hirap, isang paalala na ang bigat ng mga pangyayari ay unti-unti nang kumakain sa kanyang matandang puso. Maingat na pinunasan ni Maricel ang noo ng kanyang binan gamit ang isang basang bimpo. Ang bawat haplos niya ay puno ng pagmamahal, ngunit ang kanyang sariling mga mata ay namumula na rin dahil sa puyat at pag-aalala. Ang baybay ng silid ay punong-puno ng amoy ng nilagang dahon ng lagundi at linyimento, mga amoy na naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pakikipaglaban sa sakit ng matanda. Nay, magpahinga na po kayo. Huwag yun na siyang isipin, bulong ni Maricel, bagamat ang kanyang sariling dibdib ay kumakaba sa bawat minutong lumilipas. Alam niyang sa kabilang panig ng mundo, may isang lalaking puno ng puot at desperasyon na papunta na sa kanilang direksyon. Nabalik lamang ang diwa ni Maricel nang maramdaman niya ang mahinang pagpisil ni Lola Remedios sa kanyang kamay. Ang mga mata ng matanda, bagaman malabo na, ay nag-aapoy sa isang uri ng paninindigan na hindi kayang tinalo ng kahit anong karamdaman. Itinakwil niya ang kanyang danggal, anak. Itinakwil niya ang asawa at ina para sa pera. Ngayong wala na siyang pera, huwag ding isiping may ina pa siyang babalikan. Pinilit ni Maricel na lunukin ang nakabarang pait sa kanyang lalamunan. Isang sandali ng matinding koneksyon sa pagitan ng dalawang babaeng pinag-isa ng sakit at pagtataksil. Dahan-dahan niyang sinuklay ang manipis at puting buhok ni Lola Remedios, tinitiyak na bawat galaw niya ay magdadala ng ginhawa sa matanda. Ang katahimikan sa pagitan nila ay punong-puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Ang pagkilala na sila na lamang ang magkakampi sa mundong ito. Samantala, sa loob ng isang masikip na palikuran sa airport ng Los Angeles, nakatitig si Ramon sa kanyang sariling refleksyon. Wala na ang mamahaling suit. Wala na ang kislap ng kanyang mga mata. Ang tanging natira ay isang lalaking gusgusin, may malalalim na itim sa ilalim ng mga mata at isang bag na naglalaman ng lahat ng kanyang natitirang kagamitan. Ipinagbili niya ang lahat, ang kanyang relo, ang kanyang mga sapatos, pati na ang kanyang huling dangal, para lamang makabili ng one-way ticket pabalik sa Pilipinas. Naniniwala pa rin si Ramon sa isang malaking kasinungalingan. Sa kanyang isipan, ang bahay sa probinsya ay nananatiling kanyang kaharian. Iniisip niya na sa oras na makatapak siya sa kanilang bakod, luluhod si Maricel sa kanyang harap at muling tatanggapin ang lahat ng kanyang pagkakamali. Inaasahan niya na ang kanyang ina ay yayakapin siya ng mahigpit at ibibigay ang lahat ng kailangan niya upang makapagsimulang muli. Akin ang lupang iyon. Akin ang lahat. Bulong ni Ramon sa kanyang sarili. Ang kanyang tinig ay tila isang mantra ng isang taong nawawala na sa katinuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang boarding pass. Hindi niya nararamdaman ang pagod ng biyahe. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nag-aapoy na pagnanais na bawiin ang inaakala niyang sa kanya pa rin. Sumakay si Ramon sa eroplano, bit-bit ang kanyang mga ilusyon. Habang ang higanteng bakal ay dahan-dahang umaangat sa himpapawid, ang bawat kilometro ng layo ay nagdadala sa kanya palapit sa isang katotohanang hindi niya kailanman inasahan. Sa kabilang panig, sa maliit na bahay sa Quezon, isang malakas na kulog ang gumising sa katahimikan ng gabi. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa bubong, lumilikha ng isang malungkot at nakakatakot na ritmo. Tumingin si Maricel sa bintana. Naramdaman niya ang isang matinding kaba na tila may isang malaking unos na paparating. Isang unos na may pangalan at mukha ng lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Mamamatay na ba ang mitsa ng buhay ni Lola Remedios bago pa man dumating ang kanyang anak? O ito ang magiging huling sandali ng paghuhukom na wawasak sa lahat ng nutitirang anino ng nakaraan? Walang sumalubong sa akin. Walang pamilyang naghihintay. Walang mga yakap na handang tumanggap sa isang anak na naligaw ng landas. Ang bawat hakbang ni Ramon palabas ng dambuhalang pintuan ng airport ay tila isang paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling.
Ang mainit at malagkit na hangin ng Maynila ay humalik sa kanyang balat. Isang pakiramdam na dati ay kinasusuklaman niya. Ngunit ngayon ay tila isang malupit na paalala ng kanyang pinagmulan. Bitbit ang isang kupas na backpack na naglalaman ng lahat ng kanyang natitirang ari-arian. Tumayo siya sa gitna ng siksikan ng mga taong naghihintay sa kanilang mga mahal sa buhay. 10 taon na ang nakalilipas. Umalis siya sa lugar na ito na may dalang mga pangarap na kasing taas ng mga ulap. Ngayon, nagbabalik siya na may dalang mga sugat na kasing lalim ng karagatan. Ang kanyang mga mata ay puyat. Ang kanyang mga pisingi ay humubog sa gutom at puyat. At ang kanyang buong pagkatao ay tila isang anino na lamang ng dating mapagmataas na Ramon. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tawag ng isang super ng taxi. "Saan tayo, boss?" Hindi sumagot si Ramon. Sa halip, kinuha niya ang huling ilang piraso ng perang papel sa kanyang bulsa. Alam niyang hindi ito sapat para sa isang komportableng biyahe patungong Quezon. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa terminal ng bus. Ang bawat kumpas ng kanyang mga paa ay tila isang mabigat na parusa. Sa loob ng bus, habang ang sasakyan ay bumabagtas sa madilim na kalsada, tinitigan ni Ramon ang kanyang sariling refleksyon sa bintana. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagngangalit, hindi sa pagsisisi, kundi sa isang uri ng desperadong pag-asa na makuha ang huling matatakbuhan niya. Akin pa rin ang bahay. Akin pa rin ang lupa. Hindi ako pababayaan ni nanay. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang tinig ay tila isang mantra na pilit na bumubuhay sa kanyang naghihingalong espiritu. Hindi niya naisip ang hirap ni Maricel. Hindi niya naisip ang sakit ng kanyang ina. Ang tanging naroon ay ang kanyang sariling kaligtasan. Nang makarating ang bus sa kanilang bayan, madaling araw na. Ang bawat puno ng niyog at bawat kanto ay tila mga aninong pamilyar, ngunit nakakatakot. Sumakay siya sa isang tricycle. Ang kanyang puso ay tila sasabog na sa kaba habang papalapit sa kinalakihang baryo. Ang amoy ng basang lupa at ang halimuyak ng mga bulaklak sa paligid ay tila nagsasalita ng isang wikang matagal na niyang kinalimutan. Napatigil ang tricycle sa tapat ng kanilang bakod. Dahan-dahang bumaba si Ramon, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kalawanging gate. Ngunit sa sandaling itingala niya ang kanyang paningin, napatigil ang kanyang hininga. Ang dating bakod na gawa sa lumang kawayan ay naging isang matibay at magandang pader na gawa sa bato at kahoy. Ang dating madilim na harapan ay maliwanag na ngayon dahil sa mga solar lights na nakakabit sa bawat panig. At sa itaas ng bagong pintuan, may isang malaking signboard na gawa sa makinis na kahoy na may nakasulat na mga letrang tila sumasampal sa kanyang pagkatao. Maricel's Sanctuary, a place of healing and peace. Ng kapaitang tadhana. Ang sandaling naramdaman ni Ramon na ang bawat butil ng hangin sa lugar na yon ay hindi na kumikilala sa kanya. Ang lupang akala niya ay sa kanya ay naging tahanan na ng ibang pangalan. Ang bawat halamang nakikita niya, ang bawat kislap ng liwanag sa loob ng bahay, ay tila mga hiyaw ng tagumpay ni Maricel laban sa kanyang pagtataksil. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ngunit ito ay nakakandado. Walang sumagot sa kanyang mahinang katok. Ang tanghing naririnig niya ay ang mahinang ihip ng hangin at ang huni ng mga kuliglig sa paligid. "Maricel! Nanay! Pagbuksan niyo ako! Si Ramon ito!" Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay naging garalgal, puno ng desperasyon at isang uri ng galit na hindi niya mapigilan. "Akin ang bahay na ito! Pagbuksan niyo ako!" Isang liwanag ang bumukas mula sa ikalawang palapag. Nakita ni Ramon ang isang figura na tumayo sa bintana, isang figurang hindi nga inaasahang makitang muli sa ganitong paraan. Hindi ito ang Maricel na kanyang iniwan. Ito ay isang babaeng may matatag na paninindigan. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang bituin sa gitna ng kadiliman.
ngunit walang anino ng awa o pagmamahal na dati niyang nakikita. Sino ang lalaking tumayo sa likuran ni Maricel? Ang lalaking naglagay ng kamay sa kanyang balikat upang bigyan siya ng lakas. At paano tatanggapin ni Ramon na ang pintong inaasahan niyang magbubukas para sa kanya ay nananatiling sarado, tila isang pader na hindi na kailanman mabubuwag. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang sumpa na dahan-dahang tinutupok ang huling pag-asa ni Ramon. Ang kanyang pagbabalit ay hindi naging isang piyesta, kundi isang simula ng isang mas matinding paghuhukom. Buksan mo itong pinto, Maricel. Huwag mo akong ituring nga parang estrangyero sa sarili kong pamamahay. Ang boses ni Ramon ay bumasag sa katahimikan ng madaling araw, isang paos at desperadong pagsigaw na nagmula sa isang lalaking wala ng matatakbuhan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa bakal na gate, ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa pintura nito habang yanig niya ang pintuan ng may halong galit at pangamba. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng bahay. Isang maliwanag na dilaw na ilaw ang bumalot sa balkonahe, at doon lumitaw ang figura ni Maricel. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat hakbang niya sa semento ay may dalang bigat at awtoridad na hindi kailanman nakita ni Ramon noon. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na duster, maayos ang pagkakatali ng buhok, at ang kanyang muka ay tila isang lawa na walang kahit anong alon, malamig, malalim, at hindi matalos. Nang makarating si Maricel sa tapat ng gate, huminto siya. May 2 metrong distansya sa pagitan nila. Isang distansyang tila naging isang malawak na bangin na hindi na kayang tawirin ng kahit anong tulay. Wala ka ng bahay rito, Ramon. Ang boses ni Maricel ay mahina, ngunit ang bawat salita ay tila isang pako na itinutulak sa puso ng lalaki. Ang bahay na iniwan mo ay matagal lang gumuho, kasama ng mga kasinungalingan mo. Ano bang pinagsasabi mo? Asawa mo ako. Akin ang lupang ito. Ako ang nagbayad ng bawat sentimo nito. Muling sigaw ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa magandang kapaligiran ng sanctuary. Ibigay mo sa akin ang titulo, Maricel. Kailangan ko ng pera. Na yun din. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Maricel. Ang sandaling naramdaman niya ang ganap na kalayaan. Mula sa takot na nagkulong sa kanya sa loob ng 25 taon. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang folder mula sa kanyang likuran at ipinakita ang kopya ng titulo sa harap ni Ramon. Sa kabila ng rehas ng gate. Basahin mo ang pangalang nakasulat dito, Ramon. Basahin mo ng maigi, wika ni Maricel. Hindi ito sa iyo. Itinransfer ito ni nanay sa pangalan ko bago ka pa man makaisip na ibenta kami. Ang lupang ito ay protektado ng batas at mas mahalaga, protektado ito ng katotohanan. Tila, binuhusan ng malamig na tubig si Ramon. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumitaw sa gate. Ang kanyang buong mundo ay tila umiikot. Si nanay? Hindi magagawa ni nanay yan sa akin. Mahal ako ni nanay. Mahal ka ni nanay. Pero mas mahal niya ang katuwiran. Isang bagong boses ang sumulpot mula sa dilim ng balkonahe. Lumabas si Mang Jose. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi sa tabi ni Maricel. Hindi siya nagsalita ng marahas, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang babala na hindi dapat balewalain. Nang makita ni Ramon si Mang Jose, ang kanyang desperasyon ay naging isang lason na selos. Sinong lalaking ito? Kaya mo ba ako pinalitan, Maricel? Kaya mo ba ako itinataboy dahil may bago ka ng kinalolokohan? Hindi man lang kumurap si Maricel. Hindi lahat ng tao ay katulad mo, Ramon. May mga taong tumutulong nang walang hinihihing kapalit. May mga taong nananatili kapag ang lahat ay nang iwan na. Tumingala si Maricel sa langit, kung saan ang unang sinag ng araw ay nagsisimula ng sumilip. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Ramon, isang tinging puno ng huling pagpapaalam. Umalis ka na. Huwag mo nang hintayin na tawagin ko ang mga barangay tanod. At higit sa lahat,
Huwag mo nang tangkaing lapitan ang nanay mo. Masyado na siyang mahina para harapin ang isa pang kabiguan na galing sa'yo. Hindi ako aalis. Dito ako mamamatay sa tapat ng gate na ito. Ang hiyaw ni Ramon ay tila isang iyak ng isang batang nawawala. Ngunit wala na itong talab kay Maricel. Tinalikuran siya ni Maricel at dahan-dahang naglakad pabalik sa loob ng bahay kasama si Mang Jose. Ang tunog ng pagsara ng pintuan ay tila isang pinal na hatol. Nanatiling nakasandal si Ramon sa gate, dahan-dahang napaupo sa maputik na lupa habang ang ulan ay muling nagsisimulang pumatak. Ngunit sa loob ng bahay, isang biglang malakas na kalansing ng baso ang narinig mula sa silid ni Lola Remedios, kasunod ng isang nakakabinging katahimikan. Ano nangyari kay Lola Remedios sa gitna ng kaguluhang ito? At magagawa ba ni Ramon na pumasok sa loob sa oras ng isang panibagong tragedya? O mananatili siyang bilanggo sa labas ng paraisong kanyang sinira? Patay na ang anak ko sa puso ko, Ramon. Isang estranggero na lamang ang nasa labas ng pintong ito. Ang mga salitang iyon ni Lola Remedios ay tila mas malakas pa sa kulog na gumuguhit sa kalangitan. Sa loob ng silid, ang hangin ay naging masikip at mabigat. Nakasandal ang matanda sa kanyang mga unan. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa, habang ang kanyang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Maricel. Ang nabasag na baso sa sahig ay nagpapaalala sa mabuhay na ugnayan na tuluyan nang ang nagkadurog-durog. Sa labas, sa ilalim ng hagupit ng ulan, narinig ni Ramon ang tinig ng kanyang ina sa pamamagitan ng nakabukas na bintana. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Hindi niya akalain na ang huling kuta na inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay siya ring magiging pader na magtataboy sa kanya sa dilim. Nay, parang awa niyo na. Nagkamali ako pero anak niyo pa rin ako. Ang hiyaw ni Ramon ay humalo sa ingay ng ulan. Ang kanyang mga luha ay hindi na maibukod sa patak ng tubig na dumadaloy sa kanyang madungis na mukha. Sinubukan niyang umakyat sa pasimano ng bintana. Ang kanyang mga daliri ay dumudulas sa basang kahoy. Tila ang mismang bahay ay tinatanggihan ang kanyang paghawak. Dahan-dahang lumapit si Maricel sa bintana. Sa unang pagkakataon, hindi galit ang nakita ni Ramon sa mga mata ng kanyang asawa, kundi isang malalim na awa. Ang uri ng awa na ibinibigay sa isang nilalang na wala ng pag-asang masagip. 5 taon, Ramon. 5 taon na ang nakalilipas ng pirmahan ni nanay ang mga papeles na naglilipat ng lupang ito sa akin. Ang boses ni Maricel ay matatag sa gitna ng unos. Hindi niya iyon ginawa dahil sa galit. Ginawa niya iyon dahil alam niyang darating ang araw na itataya mo pati ang bubong na tinitirhan niya para sa iyong mga bisyo at ambisyon. Inunahan ka niya, hindi para saktan ka, kundi para protektahan ang kaisa-isang tahanan na itinayo namin sa iyong pag-alis. Nabitawan ni Ramon ang kanyang pagkahahawak. Napaupo siya sa maputik na lupa, ang kanyang mamahaling pantalon na galing pa sa Amerika ay unti-unti nang nilalamon ng dumi ng kalsada. Ang katotohanan ay tila isang malaking alon na tuluyang lumunod sa kanyang huling pag-asa. Wala na ang lupang ibebenta. Wala na ang perang pambayad sa utang. Wala na ang pamilyang uuwian. Sa gitna ng kanyang kawalan, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang basang jaket. Sa kislap ng screen na bahaging nababasa ng ulan, nakita niya ang isang huling mensahe mula kay Sandra. Salamat sa lahat, Ramon. Goodbye. Nakuha ko na ang kailangan ko at alam kong wala ka na ring pakinabang. Huwag mo na akong hahanapin. Isang nakakangilong tawa ang kumawala sa mga labi ni Ramon. Isang tawang puno ng kabaliwan at pait. Ang babaeng ipinalit niya sa kanyang asawa, ang babaeng naging dahilan ng kanyang pagtalikod sa sariling ina, ay tinapon din siya na parang isang basurahang wala ng laman. Ang bawat sakripisyo niya para kay Sandra ay naging isang malaking biro ng tadhana. Tumingala si Ramon sa langit. Hinayaang pumasok ang tubig ulan sa kanyang bibig. Tila
Sinusubukang hugasan ang dumi ng kanyang kaluluwa. Ngunit ang ulan ay walang dalang kapatawaran. Tila bawat patak nito ay isang sumbat sa kanyang mga kasalanan. Sa loob ng bahay, dahan-dahang ipinikit ni Lola Remedios ang kanyang mga mata. Ang kanyang huling tungkulin ay tapos na. Naramdaman ni Maricel ang pagluwag ng kapit ng matanda sa kanyang kamay. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging sagrado, kasing lalim ng gabi. Tapos na, Ramon, bulong ni Maricel sa hangin, habang dahan-dahang isinasara ang bintana. Ang karma ay hindi laging dumarating sa paraang madugo. Minsan, dumarating ito sa anyo ng isang saradong pinto sa gitna ng malakas na ulan. Nanatiling nakaupo si Ramon sa putikan, mag-isa, habang ang liwanag mula sa bahay ay unti-unting namamatay. Iniiwan siya sa ganap na kadiliman ng kanyang sariling mga desisyon. Ang sikat ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga dahon ng niyog ay tila isang malambot na haplos ng tadhana, nagbabadya ng isang bagong pahina matapos ang mahabang gabi ng unos. Ang amoy ng basang lupa ay unti-unti nang pinapalitan ng halimuyak ng namumukadkad na mga kape at sariwang pandan. Sa loob ng Maricel Sanctuary, ang katahimikan ay hindi na nakakabini, kundi puno na ng kapanatagan. Dahan-dahang binuksan ni Maricel ang malaking bintana ng kanilang sala. Ang malamig na simoy ng hangin ay pumasok, tinatangay ang huling bakas ng amoy ng linyimento at pait ng nagdaang gabi. Tumanaw siya sa malayo, sa kalsadang laging nagpapaalala sa kanya ng pag-alis at pagbabalik. Wala na ang anino sa tapat ng gate. Wala na ang lalaking magdamag na sumigaw at nagmakaawa sa ilalim ng ulan. Ang tanging naiwan ay ang mga bakas ng paa sa putika na dahan-dahan ng tinutuyo ng sikat ng araw, isang sandali ng ganap na paglaya. Habang tinitingnan ni Maricel ang kanyang mga kamay, hindi na niya nakikita ang mga kalyo ng isang martir na asawa. Ang nakikita niya ay ang mga kamay ng isang babaeng nagpatubo ng buhay sa gitna ng tigang na lupa. Isang babaeng nagtanggol sa kanyang dangal ng walang katuwang na asawa. Nabalik ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng pag-uusap mula sa hapagkainan. Naroon si Mang Jose, maingat na inihahanda ang mga platito para sa agahan. Ang kanyang mga kilos ay puno ng respeto. Tila bawat galaw niya ay may dalang pagkilala sa lakas ni Maricel. Sa kabilang dako naman ay nakaupo si Lola Remedios sa kanyang wheelchair. Bagaman mahina, ay bakas ang isang mapayapang ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa pinto para maghintay ng anak, kundi nakatuon na sa kanyang manugang na naging tunay niyang anak sa puso. Maricel, anak, halika na. Malamig na ang tsokolate. Tawag ni Lola Remedios. Ang boses ay mahina, ngunit may himig ng kagalakan. Lumapit si Maricel at dahan-dahang humalik sa noo ng matanda. Opo, Nay. Isang napakagandang umaga po para sa atin. Habang nagsasalu-salo sila sa simpleng agahan, sinangag, tuyo, at sariwang itlog mula sa kanilang farm, narinig nila ang masayang tawanan ng mga unang bisita para sa araw na iyon. Ang sanctuary ay muling nabubuhay. Ang bawat bisitang dumarating ay may dalang kwento ng pagod na nais hilumin, at si Maricel ang nagbibigay ng puwang para sa kanilang kapayapaan. Samantala, sa highway na patungo sa terminal ng bus, isang lalaking lulugo-lugo ang naglalakad sa gilid ng kalsada. Si Ramon, bitbit ang kanyang basang backpack, ay tila isang estranggero sa sarili niyang bayan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa semento. Iniwasan ang bawat sulyap ng mga dating kakilala na ngayon ay bumubulong na sa kanyang likuran. Ang bawat chismis na kanyang naririnig ay tila mga latigo ng karma na humahagupit sa kanyang pagkatao. Sayang si Ramon, ang yaman sana sa Amerika, pero bumalik na parang pulubi. Bulong ng isang tindera sa palengke habang siya ay dumadaan. Buti na lang at matatag si Maricel. Kung hindi, baka pati ang matanda ay nasa kalsada na rin. Naramdaman ni Ramon ang matinding hiya na tila isang lason na bumabalot sa kanyang buong katawan.
Wala siyang pera, wala siyang dangal, at higit sa lahat, wala na siyang pag-asang makuha ang kaisa-isang bagay na maaari sanang magligtas sa kanya. Ang kanyang pagtakwil sa kanyang mga ugat ay naging dahilan upang tuluyan na siyang malanta sa gitna ng kawalan. Sumakay siya sa isang bus patungong Maynila, hindi alam kung saan pupunta. Bitbit ang tanging kayamanang natira sa kanya, ang alaala ng kanyang sariling kataksilan. Sa kabilang panig, sa balkonahe ng sanctuary, nakatayo si Maricel kasama si Mang Jose. Pinapanood nila ang mga bata na masayang tumatakbo sa damuhan. Maricel, alam mo ba na ikaw ang pinakamatatag na babaeng nakilala ko? Malumanay na wika ni Mang Jose. Ang bawat luhang ibinuhos mo rito ay tila naging pataba sa lupang ito. Kaya ito, naging ganito kaganda. Tumingin si Maricel sa kaniya. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa luha, kundi habel sa pag-asa. Hindi ko ito magagawa kung wala ang tulong niyo, Mang Jose. At kung wala ang paninindigan ni Nanay. Ang lupang ito, hindi na ito pag-aari ng isang tao lamang. Ito ay para sa lahat ng mga pusong sugatan na nais makahanap ng bagong simula. Isang malakas at masayang halahak ang narinig mula sa mga bisita sa ibaba. Hindi ito ang tawa ng pangungutya, kundi ang huling halahak ng tagumpay. Isang tagumpay na hindi kailangang ipagsigawan, kundi damhin sa bawat pintig ng pusong malaya na sa nakaraan. Ang karma ay hindi laging dumarating sa anyo ng isang malaking pagsabog. Minsan, dumarating ito sa anyo ng isang tahimik na buhay na punong-puno ng pag-ibig at kapayapaan para sa mga biktima at isang walang katapusang paglalakad sa dilim para sa mga nanggulo. At sa ilalim ng asul na kalangitan ng Quezon, ang Maricel Sanctuary ay mananatiling nakatayo, matatag, malago, at kailanman ay hindi na muling mabubuwag ng kahit anong bagyo mula sa kabilang panig ng mundo. Isang taon na mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang humuhugas sa bawat bakas ng putik at dusa sa buhay ni Maricel. Ang Maricel Sanctuary ay hindi na lamang isang munting trangka. Naging isa na itong malalagong harden na dinadayo ng mga nagnanais mahanap ang katahimikan ng kanilang mga kaluluwa. Sa bawat sulok ng lupang ito, ang bawat halaman ay tila may dalang kwento ng pag-asa at muling pagkabuhay. Nakatayo si Maricel sa ilalim ng dambuhalang puno ng mangga. Ang mga dahon nito ay marahang sumasayaw sa ihip ng hanging hapon. Pinakmamasdan niya ang malawak na lupain na dati ay naging mitsa ng kanyang pighati. Ngunit ngayon ay naging bukal ng kanyang kaligayahan. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay wala ng halong kaba, kundi isang malalim at payapang kumpas ng pasasalamat. Napangiti siya nang makita si Lola Remedios na nakaupo sa kanyang paboritong silya sa balkonahe, kasama si Mang Jose na matyagang nagbabasa ng dyaryo para sa matanda. Ang kanyang biyenan ay mukhang mas malakas na ngayon. Ang mga mata ay puno ng liwanag na tila hindi na kailanman matutupok ng anino ng kanyang anak. Sa puntong ito, natanto ni Maricel ang sagot sa kanyang matagal ng katanungan. Ang pagpapatawad ba ay kailangan upang makamit ang kapayapaan? Hindi niya binura ang mga alaala ni Ramon. Ngunit pinili niyang huwag nang hayaang maghari ang put sa kanyang sistema. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi ang pagtanggap muli sa taong nanakit, kundi ang pagpili na palayain ang sarili mula sa kadena ng nakaraan. Si Ramon ay naging isang malungkot na bahagi na lamang ng kanyang kasaysayan, isang aral na itinuro ng tadhana upang mahanap niya ang tunay niyang lakas. Balita niya ay nagtatrabaho ito ngayon bilang isang kargador sa pantalan ng Maynila, mag-isa at namumuhay sa anino ng kanyang mga maling desisyon. Ang karma ay hindi isang mabilis na hatol, kundi isang mahaba at matagal na pagtititig sa salamin ng sariling budhi. Maricel, anak, halika rito. Kay ganda ng paglubog ng araw, tawag ni Lola Remedios. Lumapit si Maricel at tumabi sa kanila. Hinawakan niya ang kamay ng matanda
at naramdaman ang init ng tunay na pamilya. Isang pamilyang hindi nabuo sa dugo, kundi sa katapatan at pagmamahal sa gitna ng unos. Ang bawat hamon na kanyang hinarap ay tila mga gintong mitsa na nagpatibay sa kanyang pagkatao. Ang aral na nais iwan ng kwentong ito ay simple, ngunit malalim. Ang tunay na kayamanan ay hindi matatagpuan sa mga dolyar o sa marangyang buhay sa ibang bansa. Ito ay matatagpuan sa katapatan ng puso, sa lakas ng paninindigan ng isang babae, at sa pagkilala na ang bawat pagtatapos ay isang lihim na simula ng isang mas magandang bukas. Ang utang na loob ay hindi dapat gamiting sandata upang mangalipin, kundi isang banal na ugnayan na ibinibigay sa mga taong tunay na nag-alay ng kanilang buhay para sa atin. Sa huling sulyap ni Maricel sa papalubog na araw, naramdaman niya ang ganap na paghilom. Ang kanyang sugat ay naging mga pilat, at ang kanyang mga pilat ay naging kanyang medalya ng tagumpay. Ang Maricel Sanctuary ay hindi lamang isang lupa. Ito ay ang kanyang kaluluwang nahanap na ang kanyang sariling langit sa lupa.